After ilang araw nang medyo wala-wala dito at kung meron man ay nasa meeting online, it's time to go out. Yeah, miss riding going north. Punta tayo sa isang campus, visit ng mga students and we'll pray with them. Pero daanan muna natin ang isang tropa natin mula sa kabilang baryo para naman hindi tayo loner, no? Only is night. Yan. Yes, chill ride lang tayo. Yan, after how many hours, half minutes na pag-aantay, andito ng ating tropa, ang azi ng Isabela. G! Nung bare months, talagang ang hirap dumaan dito. Yan. Ngayon medyo okay na. Itong buwan ng January ay ino-observe ang Bible month, no? It's the declaration of our former President Ferdinand Marcos Sr. na i-observe Bible month. Ito ay bandang 1980s, no? And then November pa noon, and then nung panahon ni President Cory ay nilipat naman siya ng January, which ako personally I think it's good. The beginning of the year, magkaroon ng avenue for us to talk about and discuss about the Bible. Although yung theme ngayon ay yung God's Word, Our Hope. Hindi natin pag-uusapan dito ngayon. I think mas pag-uusapan natin yung tungkol sa authority ng Bible. Or sa mga camps, ginagamit yung word na scriptures, authority of the scriptures. And I think it's good na pag-usapan natin to because of the recent trends, mga nangyayari na generally tinatanggihan natin yung idea ng authority. We shy away from yung whole idea of authority. Hindi na binibigyan ng mga tao ng respeto ang people with authority. Tino nyo sa mga bahay, no? Mga anak towards their parents. Dati may takot, ngayon hindi na. Meron pa rin siguro pero mangilan-ngilan na lang. Sa mga communities, mga leaders sa community ay hindi na nabibigyan ng authority compared before. People question the idea of authority, mga namumuno sa kanila. Kasi yung tendency natin, we don't want to be led. Gusto natin tayo nangongontrol. Ang kanang motto ng panahon ngayon ay yung kanta ni Bon Jovi. Remember yung It's My Life? May isang linya doon na isang stanza. Sabi niya, you better stand tall when they calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. Siguro may pinagmumuran talaga si Bon Jovi that time. Pero yung gusto i-convey nung stanza na yon ay yung parang iniisip ng mga nasa isip ng mga tao ngayon, no? I'm the one in control sa buhay ko. Ayaw ko nang dinidiktahan ako. I should be the one managing my life, not you. It's me, it's my life. Mabuti rin siguro malaman natin na itong ganitong outlook ng people ngayon is because of what happened maybe in the past, in their communities, in their families, kung sa mga nasa simbahan pa, sa mga leader nila sa simbahan, na itong ganitong pag-iisip ay bunga, epekto ng isa sa mga dahilan na yung people with authority around them, be it sa bahay, sa community, siguro sa school or saan man, people with authority na nasa surrounding nila, imbes na gamitin yung authority na yun ay inabuso. Imbes na gamitin yung authority na yun para mag-nurture ng buhay at mag-facilitate ng progress, ginamit ito para sa kanilang sarili-sariling mga agenda. It's very sad, no, na ganito yung nangyari.
may kalayuan tong biyahe natin. Mga marami pang sasakyan dito. Pero later on dyan, banda dyan, maluwag-luwag na. Pwede nating bilisan. Well, let's go back there. No? People with authority have abused their authorities, and instead of using it para maging pagpapala sa iban, ay ginamit nila yun para sa kanilang pansariling hangarin. That's why may mga taong ayaw na padikta, ayaw na magpa-manage because of that. But, you know, when we speak of authority of the Bible, authority of the scripture, when kailangan natin i-clarify na hindi ibig sabihin na ang Bible ay authoritative in the realm of science or mathematics, or iba pa. Kasi hindi naman nagtuturo ang Bible ng algebra or quadratic equations or calculus o kung paano gumawa ng irrigation system. Hindi niya tinuturo yun. So what do we mean when we say authority of the Bible? Ibig sabihin yan, ang Bible ang final and ultimate authority pagdating sa Christian life, pagdating sa Christian faith and practice. Hindi ibang libro, hindi ibang Christian leader, ganun pa man sila ka-influential. They are not the one in authority pagdating sa Christian faith and practice. Kung paano, anong dapat paniwalaan at kung paano mamuhay. Maaari tayong magbasa, no, ng mga libro, pero dapat let's see to it na naka-align ang mga binabasa natin, even pinapakinggan natin sa tinuturo ng Biblia. Dapat i-align natin ang ating mga pang-araw-araw na buhay, mga relationships, no, professions, studies, work, etc. sa sinasabi ng Biblia. Iba yung klase ng authority ng Bible. It's the kind of authority na hindi nangalipin, hindi nagpapahirap, hindi kumukuha ng buhay, hindi siya nang oppress. It's the kind of authority na nagpapalaya sa atin sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin kung sino tayo talaga at kung paano tayo dapat mamuhay. You know, the Bible tells us about who we really are. It tells us na makakamtan lang natin ang tunay na kalayaan kung mabubuhay tayo ayon sa kung ano talaga tayo. You are free kapag namumuhay ka ayon sa kung sino ka. And yeah, dahil here na tayo sa ating pinas forward ko lang. Pag-usapan natin to. Tutuloy natin sa susunod. Bukas ulit. Bye.